Hello Pisces, ito yung reading mo para sa kabuuan ng buwan ng December. So tara na tignan natin ano ba yung mga meron, mga posibleng paparating sa iyo, mga possible blessings or challenges at iba pang dapat mong malaman. Thank you so much Pisces sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Grateful ako, malaking tulong yung inyong mga lectures and comments. Sa mga interesado mag-inquire, mag-avail ng private reading ko, pakipanood na lang hanggang dulo nitong reading. May mga detalye dyan or pakibasa lahat ng nakasulat sa description. Nandyan din yung mga link. Tignan na natin. Kuha muna tayo, ano yung main theme, main energy ng December mo, Pisces. Tadan, marriage or partnership or commitment. Yan, no. Romantic man ito or not, no? Baka iba sa inyo, kung hindi ka pa kinakasal. Baka ito yung time na ikaw ay pumasok sa isang commitment, hindi ka man literal na ikasal. Pwede rin naman itong pagpasok sa commitment, romantic or not. No? Commitment marami kasing commitment, maraming partnership, hindi lang naman laging sa kajowaan yan. Okay? Pero merong ano dito, pagsasama, pagko-connect ng dalawang bagay, dalawang tao. Okay? Tingnan pa natin. Ito kukuha tayo iba-ibang card dito. Isang blue, isang green, isang violet. So kuha tayo ng blue, kuha tayo ng green, and kuha tayo ng violet. So, malamang sa malamang, yung December mo is umiikot tungkol dito sa connections mo, partnership, commitment. Okay? Romantic man or not. Tingnan na natin, ang pinaka-planet card mo is si Vesta. Okay. Ano yung pinaka-sentro mo? Ayan, ito yung sentro ng buhay mo. Pinaka-sentro mo, si Vesta. Yun yung sinasabi. Ano yung area ng buhay mo na affected? The first house, ikaw talaga ito, dear. Ikaw talaga, umiikot sa'yo. Tignan na natin yung overall energy. Pisces, this energy. Ikaw din to, Pisces na naman. It's all about you. Lahat ng mga cards na lumilitaw dito sa'yo is all about you. December is all about you, Pisces. Ano yung pinakasentro mo? Maaaring yung iba, ang pinakasentro ninyo is marriage. Ano mang samahan ito? Ano mang partnership yung tinutukoy dito? Romantic man ito or not, Pisces. Ayan. Ito yung iyong pagtutuunan ng attention, ng energy mo, or dyan umiikot yung mga bagay-bagay ngayong December para sa iyo, kung ano man itong mga related na ito sa marriage mo, or sa business partnership, or anumang partnership to, or commitment. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate, and forgiving. It confuses and softens resolve. Tingnan pa natin. Kay Pisces, this is siguro naman, ewan ko, hindi ako maalam sa astrology. Actually, wala akong alam sa astrology. Pero parang ang sinasabi kasi dito sa card mo, it's you. Na pagiging sponge. Na-absorb mo lahat ngayong December. This is showing love, showing compassion. Umaaring ikaw yun. Kasi ikaw din to, pinag-uusapan dito. Tapos yung energy na lumilitaw dito sa December mo is Pisces energy. Okay? So yung pagiging loving mo, compassionate, forgiving, nako-confuse yung mga tao, no? Maaaring they think you are weak, you're not. Kasi itong mga qualities na ito, yung pagiging loving, pagiging compassionate, pagiging forgiving is not a sign of weakness. Ito nga actually is a sign ng pagiging strong. Kasi hindi lahat ng tao madaling magpatawad. Hindi lahat ng tao ay may empathy. Hindi lahat compassionate. So imagine all these
the strengths na meron ka. Okay? Ito yung iniisip mo about yourself. Ito rin yung napoproject mo sa mga tao. Yan din yung tingin nila sa'yo eh. Okay, yun nga lang there is a tendency, Pisces, na dahil ganito ka kabait, no? Maaring ikaw mismo, nadi-disregard mo na yung sarili mo kasi para kang sponge na na-absorb mo lahat. No? Siguro masyado ka matiisin, mapasensya. Okay, to the fact na ikaw na rin, na-abuse mo na rin yung sarili mo. O nasusobrahan ka na pagdating dun sa bagay na yun. Or there is a tendency na mag-take advantage sa yung tao kasi ganun ka. Okay? Hindi ka man martir, pero parang ang tingin ng tao sa'yo, martir naman yun si Pisces eh. Kahit na anong gawin ko dyan. Or kahit anong gawin sa kanya ni ganito, ganyan. Tinitiis lang niya, tinatanggap niya. Yun na nga yun. You are giving, the impression na ganun ka sa ibang tao. No? Pero this is you actually na kumbaga, nagpapaka-natural ka lang kasi these are your qualities eh. Yan talaga yung naturalesa mo eh. No, ganyan ka lang talaga na tao. No? Pero, yun na nga, syempre, iba-iba yung paningin sa atin ng mga tao, di ba? May mga tao na na-appreciate nila yon, maganda yung tingin nila doon, pero pwedeng may mga tao rito na, yan yung weakness ni Pisces, ganyan si Pisces. Iba-iba, depende sa paningin ng tumitingin sa'yo, Pisces. Pero ang nakikita ko lang talaga dito, ang pinaka-sentro mo this December is may kinalaman sa romantic connection or sa asawa mo or sa partnership. Sabi ko nga, yung partnership na yun or commitment na yun, pwedeng not always romantic. No? Tignan pa natin, sige, para magkaroon tayo ng clue dyan. Shooting star. Ang ganda naman ng card na to. Tingnan nga natin. You are a shooting star. You are about to step into your fullest potential. Ang ganda naman ng card mo. Sinasabi dyan, you are about to step into your fullest potential. So, maaaring ma-reach mo yung full potential mo this December. Ano ba itong pinaplano mong gawin? Ano ba itong goal mo this December? Kasi, andyan yung chances mo na ma-maximize mo itong month na ito para masagad mo, maabot mo yung goal mo. Ano mang goal ito? Okay? And ang nakikita ko nga yan, makakatulong nga itong mga qualities na binabanggit sa'yo dito. Yun yung pagiging compassionate mo, pagiging patient mo, kasi kaya mong i-tolerate eh. Kumbaga yung pain threshold mo mataas, yung patience level mo is mataas. So, ang interpretation ko, my own interpretation, pagdating dito. So, most likely, mas malayo yung mararating mo ngayong December dahil kaya mong sagarin yung sarili mo dito eh. Sabi ko nga kaya mong magtiis. Para kang sponge na kaya mong absorbin yung lahat. So in a way, advantage mo yun, itong Pisces energy ngayong December, para ma-reach mo yung full potential mo kung talagang gusto mong ma-reach itong full potential mo. Okay? Ano pa? So, yung iba, maaaring sasabihin nila, it's a sign of weakness, pero hindi pala. Turns out na, mas makakatulong pa pala sa'yo to, kasi ikaw ay mas patient kaysa sa iba. Kaya nga, siguro, gamitin mo to as an advantage para ma-maximize mo yung sarili mo.
ma-maximize mo yung mga opportunities na darating sa iyo ngayong December and marireach mo yung iyong full potential kung sakasakali, no? Maging successful ka dyan sa gagawin mo or kung ano man yung pinaplano mo, yung goal mo na yan, what you have in mind, Pisces. Kasi nakikita ko nandoon yung iyong kapasidad na pagtiyagaan, pagtiisan. Okay? Ano pa? Lightning o parang may shooting star, may lightning or may something na panggulat lang dito. Possible. Ewan ko, yun yung unang pumasok sa isip ko eh. Basta, this is like the Tower card na it will hit you bigla na lang. No? All of a sudden, meron kang bright idea or sudden realization. Pero meron din kasing binabanggit dito to control your anger or you will be sorry. So, yan, mag-practice ka lang ng self-control. Siguro, yung sinasabi dito. Kesa naman, alam mo yun, pagsisiyan mo yung mga bagay-bagay pag hindi mo pinag-isipan niyang, pag hindi mo kinontrol yung sarili mo. Okay? Baka lang meron kang something na pagsisihan dyan. No? Pero yun nga, parang may jolt of lightning. Pagka na-jolt ka ng lightning, di ba? Parang okay, na-shock ka, nagulat ka. Okay? Parang may ganong effect sa'yo yan. Okay, yun lang. Pagdating sa iyong financial, sabihin na natin, hindi ganun ka okay. Okay, may financial pinch ka dito. Sabihin na natin, mas maging wise na lang siguro pagdating sa mas maging practical sa paggastos. Yan. Kumbaga, magtipid-tipid. Ayan. Siguro doon. Kasi possible na hindi ganun kaluwag pagdating sa pera this December. Dahil dyan sa lobster ka. Wow! Ayan na. Good luck. Good luck sa'yo, Pisces. Yun yung masasabi ko. Kasi nakikita ko dito, may tendency na ma-reach mo yung full potential mo. At kung hindi ka magkakamali sa strategy mo dito, kung magiging ka talaga, kung pangangatawanan mo yan, pagtitiisan mo, mas magiging patient ka. Gagamitin mo nga yung mga qualities na binanggit ko kanina dito. Yun yung advantage mo para ma-maximize mo tong opportunity na to, itong magandang kapalaran na to, na ma-reach mo yung full potential mo this December. Whatever yung goal mo this December. Okay? Malaking chances mo. So, huwag mong pakawalan. Sayang yan. Parang shooting star, dear. Di ba pag nakakita tayo ng shooting star, ewan ko, di ba nagwi-wish tayo? Ginagawa ko yun kahit nung malaki na ako. Sabi nila, pag nakakita ka ng shooting star, mag-wish ka. Pero kasi yung shooting star, hindi lahat siniswerteng makakita nun di ba? Minsan yung iba, abang-abang sila, pero hindi nila nakikita. So, tsempu-tsempuan lang din. Parang ito lang din good luck mo. And kapag dumaan sa'yo to, yung shooting star na yan, kung ano man yung sinisimbolize na itong shooting star na yan, Pisces, grab mo. Grab mo yan. Yun lang yung masasabi ko. At December, mukhang may darating na sitwasyon sa'yo na mala shooting star, na kapag nakita mo, grab mo kagad yung opportunity na yon. Hindi lahat maswerte na nasisilayan yung shooting star. Yun lang ibig sabihin. So, huwag mong sayangin yung chances mo, yung opportunity mo dyan. Kasi, merong binabanggit dito na baka makahit ka big time na ma-reach mo yung full potential mo O, diba? Ayan, meron ka pang backup ni horseshoe, which is good luck. So, good luck sa'yo. Godspeed, Pisces. Tignan pa natin pagdating sa iyong love life. Ano kasi ito either hit or miss. Kaya nakita mo naman tong kidlat. Ilan ba yung nakikidlatan? Ilan din ba yung nakakakita ng shooting star? Ilan din ba yung mga siniswerte? Kaso lumitaw to. Ibig sabihin, ikaw yung isa sa maswerte ngayong December.
Hit or miss lang yan. Diba? Hindi lahat nakikidlatan, hindi lahat nakakapag-wish doon sa shooting star, and hindi lahat ng wini-wish natin kakatotoo. Pero at least, diba, andun yung pag-asa mo, nakapag-wish ka. Andun yung chance mo. Nasayang naman. Diba? Kung ikaw ay kumurap, hindi mo nakita yung kidlat, nakidlatan ka, either nakidlatan ko or na-miss mo yung shooting star, mga ganun. Ewan ko, basta yung pumapasok sa isip ko. So, tignan na natin. And it could be related sa magiging jowa mo, partner mo, kung single ka. So, manatiling bukas ang iyong mata sa opportunity. Kasi baka meron kang something na mabalagpas. Yan lang naman yung napipil ko in a romantic sense or in pagdating sa ibang bagay. Okay? Nandun yung potential eh. Ayan o, dream. It could be your dream person. Or dream na klase ng relationship. Ayan na nga. O, ayan na nga. Ang ganda nung pangalawang card. Joy, isa na lang. Oh. Ito na yung chance mo maging happy. Or ito na talaga yung parang ideal partner mo. Ideal na klase ng relasyon. Ano pa? Conflict. Yun lang. Okay, sayang. So, makikita ko dito, hit or miss nga yung sinasabi ko sa'yo. Pwede nga ito na yun eh. Feel na feel mo na eh. Gustong-gusto mo na tong person na to eh. Kaya lang may conflict. Anong ibig sabihin ng conflict? Pwedeng hindi tama yung timing, or pwedeng may mga blockages sa inyo. May sagabal, sabihin na natin. So, may epal na conflict. Kung ano man tong conflict na to, humarang pa, no? Pero yun na nga, ito na sana eh. Feel na feel mo na eh. Ito na sana yung gusto mong jowa. Ito na sana yung gusto mong takbo ng relationship ninyo. All of a sudden, may conflict. Pero doesn't mean na ginijinx na natin yung conflict na forever na ganyan eh. Pisces, everything is temporary. Nagbabago yung weather, di ba? Nagbabago yung mga bagay-bagay. Energies are fluid. Okay, nothing is set in stone yet. So, nakikita ko kung may conflict man dito sa current connection mo, sa tingin ko lilipas din yan. Di ba? Nakikita ko nga, as long as magiging patient ka, sabi ko nga, yung mga qualities mo, yung mga strengths mo doon na lumilitaw dito sa card na to. Yun yung mga yun yung mga susi para malagpasan mo yung mga challenges na kakaharapin mo ngayong December. So, ayan, kung ikaw ay magiging more loving, more caring, compassionate, forgiving, bali wala tong conflict na to. Lalo na kung totoo talaga yung sinasabi dito na ito talaga yung pinangarap mong tao, ito talaga yung pinangarap mong relationship. Okay? Hindi mo hahayaan na masira kayo dahil lang sa conflict na yan. Kung talagang ganun ka-importante sa iyo itong relationship na to or person na to. So, yun na yung masasabi ko this December. Okay? Tignan natin ano pa yung additional messages for you. Kaya nga sabi dito, control your anger, huwag kang magpadala sa galit. Practice mo yung Pisces energy mo. Yun yung talaga yung susi. Pagdating sa, hindi lang sa romantic mo, pati sa ibang bagay na gagawin mo this December. Okay? Okay, may Aries energy na lumitaw dito. Maaaring you're dealing with an Aries person or Gemini. Sun card, pwedeng Leo yan. Sa bottom ng deck mo, you have Judgment card. Ayan na nga yung lightning. Judgment card. Mala Tower, mala Judgment card itong lightning card mo. Kasi sabi ko nga, merong tatamaan ka na lang bigla eh. Magigising ka na lang eh. Kasi Judgment is na yan, nakita mo, nag-trumpet call yung
angel na parang tinatawagan niya yung attention ng mga tao doon. So, ito yung effect sa'yo eh. Itong judgment card na, magigising ka. Magigising ka na lang this December. May sudden realization sa'yo, like lightning that hit you. Okay, kung ano man ito, or literal na may call, hindi ko alam, basta merong call dito, kailangan mong tugunan, sagutin, kailangan mong pansinin, kailangan mong ma-realize, basta may calling. Pwedeng in-call itong judgment na to is a revival, something na akala mo, something that died away, natapos na nag-hibernate na-extinct na parang marireactivate. Something na mabubuhay uli. Ano man yan? Ano man yung tinutukoy dito? Okay, nakikita ko dito is happiness and stability. In family, pwedeng may gathering or occasion dito. Parang may get together. Specific kasal. Kasal ito. Kasal. O baka naman may ikakasal sa family ninyo kung hindi ikaw. Or merong comeback, meron bang something na mabubuo uli, magsasama uli, uuwi uli sa bahay. May ganun eh. Parang some kind of reunion. Sabi nga dito is parang merong marirevive. O baka naman past relationship mo yan. O halimbawa, nagkahiwalay kayo ng jowa mo, ng asawa mo, magsasama kayo uli, mabubuo kayo uli, or any family member, kahit hindi mo asawa, kapatid, o sino man. Stability ito, kaya ito, kung papasok ka sa commitment, kasi nga itong card na ito is commitment, partnership, this is a sign na magiging stable. Okay? So, basta, this is pagiging stable, in harmony, something related sa family, sa bahay, or homecoming. Sabi ko, naputol yung homecoming, o baka may uuwi. Okay? Kumbaga, mag-get back together. O, pwedeng may mga reunion, okasyon, magsasalo-salo, magsasama-sama. It's December, no? Marami naman talagang mga get together during December. Use your head over your heart, Pisces. Maging headstrong ka, huwag mo hayaang mag-take over itong mga emotions mo this December. It's important na magkaroon ka ng discipline din. You need to be truthful, honest. So, tingin ko, there is mental clarity yan. Nakikita ko, magkakaroon ng clarity over a situation. With the Sun card. This is, answers, kung naghihintay ka. Confirmation card, this is a yes card. Maybe may decision na kailangan kang gawin. Make sure na mag-decide ka dun sa time na maliwalas yung pag-iisip mo. Hindi yung time na ikaw ay punong-puno ng emosyon. Okay, kasi maapektuhan yung maapektuhan yung judgment mo, yung decision mo eh. Hindi ka makapag-decide ng matino. Baby, for some reason, nasa-sense ko, hindi ko alam kung may babying paparating sa family, magkakaroon ka ba ng anak uli, may napregi ba sa inyo, ayan, okay. So, whatever this is, ibig sabihin lang nito positive times, good things coming to you ngayong December. May kaaliwalasan, may happiness. Tingnan na natin closing message mo. You have Scorpio energy, may dumagdag, okay? Work through your fears. Oo, Pisces. Huwag kang magpatalo dito sa iyong mga fears, insecurities, doubts. Okay, yan yung kailangan mong i-work out ngayong December para maging positibo rin yung magiging outcome ng mga gagawin mo. At hindi ka malimitahan. Okay? So, yan. Sana makatulong sa'yo itong reading, Pisces. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.